Lumipas ang mga araw, umaga sa Jiangzhou Hospital, pumasok na ang ating bida sa loob ng Jiangzhou Hospital, sinalubong siya ng isang nurse sa may hallway. Dr. Ye, gusto ka raw po agad makita ni Director Bai sa operating room. Sabi ng nurse sa ating bida, sige pupunta na ako. Sagot ng ating bida, habang may nakaipit na medical chart sa braso nito. Samantala, nang makarating na ang ating bida sa hallway ng hospital nakita niya ang mga doktor na espesyalista. Anong klaseng pasyente ba ang dumating ngayon araw? Bulong ng ating bida sa kanya sarili, at napalingon si Director Bai sa ating bida. Ye Qiu, tawag nito, mabuti at dumating ka na. Ang mga espesyalista ay nandito na lahat. Manam, sagot ng ating bida, at tumayo si Miss Bai Bing sa harapan ng mga espesyalista mga doktor, at may hawak ito mga medical chart, habang nakaharap ang mga ito kay Director Bai. Napakahalaga ng operasyon ngayon, isa rin itong malalaking hamon para sa atin, lahat, gawin niyo ang iyong makakaya. Sabi ni Director Bai, sumagot ang isang espesyalista doktor. Ang pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaling ng mga sugatan ay tungkulin natin. At inihanda na ng mga nurse ang kanilang gagamitin para sa operasyon, makikita ang lalaki walang malay na may nakakabit na tubo, sugatan nito ang delikado ang lagay nito. Napansin ng ating bida ang mga sugat nito. Sino ba ito? Bakit natatakpan ng saksak niya at pati na rin ang tama ng bala ng baril? Bulong ng ating bida sa kanyang isipan habang tinitigan ang mga sugat ng lalaki. Mayroon din silang mga nakamamatay na sugat mula pa noon, unang panahon himala kung buhay pa sila. Habang nagsusuot si Miss Bai ng medical gloves, ay bigla ito nagsalita. Ang ating pasyente ay maaaring makaranas ng malaking kaganapan o komplikasyon anuman sandali, kailangan nating makipag-unahan sa oras kaya mag-umpisa na tayo. Okay, sundin nating ang plano. Sabi ng isang doktor, at matulin lumakad ang oras, makikita na tinatahi ang mga sugat nito. Patuloy pa rin lumakad ang mga oras nang matapos tahiin ang isa sa mga sugat ay iniabot ni Miss Bai sa ating bida ang isa sa ginamit, muli ay lumakad ang oras. Tagaktak na ang pawis nito ngunit patuloy pa rin ito sa pag-opera. At sumapit ang takdang oras, sige malapit na tayo matapos, Miss Bai, habang tinapos nitong magtahi ng sugat. Ang natitira ay ang pinakamalala pinsalang malapit sa puso at mga ugat. Sumagot ang ating bida, Director Bai ang operasyon ito ay napakahirap, ang kondisyon ng pasyente ay magiging success ngunit ang rate niya ay napakahina, muli sumagot si Miss Bai. Gaano man kababa ang success rate, kailangan nating maging suses at iyon ang dapat nating gawin, hindi tayo pwedeng sumuko simula na ulit natin. At muling lumakad ang oras. Unti-unti nila kinuha ang bala na kabaon sa loob ng dibdib, halos lahat ay tutok na tutok at kailangan nila mailigtas ang pasyente. Maya-maya ay unti-unti nakuha ang bala. Mabuti na ilabas ko na ang bala. Bulong ni Miss Bai. Nang makuha ang bala ay inilagay ito sa maliit na medical tray at sinabi ikaw na ang magtahi, pagkatapos, ay linisin mo ang sugat sabi ni Miss Bai sa ating bida. Okay Miss Bai, ngunit bigla nagulat ang lahat ng tumalsik ang dugo na nagmula sa inoperahan ni Miss Bai. Sumigaw ang isa doktor, sobrang pagdurugo, patigilan nyo ang dugo bilis. Pero hindi mapigilan, hindi. At napatingin ito sa heart monitor, ng blood pressure ay pababa ng pababa. Kailangan na natin mag-CPR. Tinakpang ng kamay ni Miss Bai ang dibdib na nilalabasan ng dugo ng lalaking pasyente pero lalo lang ito damyugo. Lahat ay pawang mga nagulat. Anong gagawin natin? Hindi mapigil ang pagdurugo. Bigla nagsalita ang ating bida. Director Bai, let me try. Ngunit tutol agad ang mga espesyalista doktor, naloloko ka na ba? Baguhan. Kalang doktor, paano kung lalo magka-trouble dito? Galit na sabi ng mga doktor. Sumagot naman si Director Bai, Ye Qiu, mayroon ka ba mga idea? Opo Director Bai, sagot ng ating bida. Tumahimik saglit ang ating bida worry nag-isip ito bago sumagot. Maoshan incantation sagot nito, bigla sumagot ang isang doktor, Director Bai, saan mo nakita itong assistant mo? Hindi siya mapagkakatiwalaan. It's already this late. Band he's still into superstition, hindi agad nakasagot si Director Bai, at sumagot naman ang ating bida, maniwala kayo sa akin. Mahahanap ko ang bleeding point niya. Kung hindi natin susubukan, he'll die soon.
Nagkatinginan ng mga doktor at tumingin kay Director Bai dahil alam nila na ito ang makakapagpasya. Huminga ng malalim si Director Bai, at sumagot ito. Let him try. Kumilos agad ang ating bida. Kumuha ito ng isang mangkok na may tubig at may inusal ito at itinutok ang dalawang daliri, pumikit ito at may inusal na ritual, pinakamataas na Tai Chang, tumugon ng walang tigil, iwaksi ang kasamaan, gapyusan ang nanlilinglang, protektahan ang buhay, pangalagaan ang katawan, at itinaas ang dalawang daliri at nagliwanag ito, paitaas at ibinuka ang palad sa bandang puso, at nakita ng ating bida ang puso ng lalaking pasyente. Nakita rin ito kung saan nangagaling ang pagdurugo nito, at maya-maya. Sumigaw ang isang doktor at hindi ito makapaniwala, ang blood pressure niya ay stable na. Pati ang pagdurugo ay tumigil na rin. Habang ang parte ng puso ng lalaki ay nagliliwanag, unti-unti naghihilom ito, habang nakikita ito ng dalawang doktor na hindi ito makapaniwala. Nakakamangha ito, sabi ng isang doktor. Coincidence? Paano nangyari ito? Iyan ay imposible. Sabi naman ng isang doktor. Lumapit ito sa ating bida at sinabi, Young man, ito ay hindi ka panipaniwalang. Mukhang dapat kang taasan sa iyong posisyon. Sumagot ang ating bida, hindi po sa ganon, salamat po sa pagtitiwala nyo. Sumagot naman si Director Bai, habang nandito pa siya sa operating room, stable na siya, please wait a bit for the celebration. Okay, sagot ng ating bida at mga doktor. Lumipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng operating room, makikita doon ang isang lalaking nakaitim na parang shaman na nakaupo at same time nagdarasal na may hawak na parang rosaryo. Tinawag ito nang lumabas ang ating bida at si Director Bai. Hans Lam's family, tawag ng doktor na si Director Bai. Sumagot ang lalaki, narito ako. Muli nagsalita si Director Bai, ang operasyon ay successful, ililipat na siya maya-maya sa wardroom. Maraming salamat po, sagot ng lalaki. Muling sumagot si Miss Bai, sinenyas nito ang kamay sa ating bida at sinabing kung hindi dahil sa doktor na ito baka hindi ka maswerte. Tumingin lang ang ating bida at bahagyang ngumiti habang inalis nito ang cup. Tumingin ang lalaki at kinausap ang ating bida. Salamat sa pagligtas sa kanya. Pwede mo ako tawagan kung sakaling may kailangan ka. Ako nga pala si Cao Yuan. Sumagot ang ating bida, napakabuti mo. Doktor ako at tungkulin ko yun. At nang paalis na ang ating bida at si Director Bai, ay tinanaw ito ng lalaki, maya-maya ay binigkas ang pangalan ng ating bida. Ye Qiu, habang hawak ang bracelet na parang rosaryo. Samantala sa coffee shop habang umiinom ng kape si Director Bai at ang ating bida, bigla may naiisip itanong si Director Bai, hindi ka ba umuwi kagabi, at hindi ka rin bumalik sa ospital? Hindi ka ba nakatira kay Lin Jingji? Bigla na samid ang ating bida at pinagpawisan ito. Muli itong hinarap, alam mo lalaki ka. Ha, pautal na sagot ng ating bida. Nang makabawi sa pagkabigla ay gusto nitong magpaliwanag. Sister Bai, gusto ko malaman mo. Pinutol ni Director Bai ang sasabihin nito, tinakpang ang tenga nito at sumagot, ayoko marinig ang paliwanag mo. Huwag mo nang sabihin. At iniwan ito, na naiinis, nang mapag-isa naman ang ating bida sa hallway. Bigla may tumawag sa cellphone nito. Kinuha ito at tinignan kung sino ang tumatawag, sabi ng ating bida bago ito sinagot. Hello Dragon King, what's up? Sabi sa kabilang linya Ye Qiu, kailangan mo umalis agad sa Jiangcheng, ang 9,000 taon gulang ay narito na. At sa kasalukuyan sa labas ng Jiangzhou Hospital, habang may kausap ang ating bida sa cellphone nito. Sister Bai, sigutin ko lang po ang tawag. Okay, sige, mauna na ako. Muling ibinalik ng ating bida ang atensyon sa kausap at nagtanong ito. Sino po itong 9,000 taong gulang na ito? Ang 9,000 taong gulang ay ang pinuno ng Dragon Gate. Kinuha niya ang posisyon wala pang 6 na buwan ang nakalipas, at sa loob ng panahong iyon ay kinuha niya ang kontrobersya ng 14 na lalawigan sa Hilaga. Pinadala niya si Shower para balaan ako na pupunta siya sa Jiangzhou. At sa nakaraan, baka sumuko na lang ako sa Jiangzhou at magretiro, pagkatapos ng piging na iyon sa Shower, mahirap makatakas ng hindi nasasaktan. Sagot ni Dragon King sa ating bida. Dahil po ba sa akin? Sagot ng ating bida. Hindi naman sa ganon. Ang Purple Gold Token ay ang pinuno ng Perdonal Artifact ng Dragon Gate.
Dumating si Xiao Qingdi sa Jiangzhou na may dalang token, at pagkatapos ay nagkamali dito, hindi ko matatakasan ang pananagutan para dito. Ay ang salo-salo ako ay nanindigan para sa iyo, at pagkatapos ay nasaktan mo ng husto si Xiao Qingdi sa piging. Hindi tayo hahayaan ni Siyam na 1,000 taong gulang, but luckily, may chance pa. Nakatanggap ako ng balita na ang Siyam na 1,000 taong gulang ay pinaslang kahapon. Hindi alam ang kanyang kalagayan, at sa ngayon ay malabo pa marating niya ang Jiangzhou kaya magmadali ka, kaya dapat umalis ka kaagad sa Jiangzhou. Gawin mo na ngayon, nabook ko na ang flight mo. Tawagan mo na lang ang iyong ina at magkita sa airport. Sabi ni Dragon King, napaisip ng malalim ang ating bida. Muli itong sumagot sa kausap. Dragon King salamat pero hindi po ako aalis dito. Bakit? Napalakas ang boses ni Dragon King, hindi pa kami umalis ng ina sa Jiangzhou. Dito po ako nag-aral ng university kasi, natatakot ang nanay ko na hindi kami mahanap ng tatay ko, hindi aalis ang nanay ko at hindi rin ako aalis. Muling sumagot si Dragon King sa kabilang linya, Yeqiu, maaaring hindi mo maintindihan ang kabigatan nito. Tawagan at tulungan mo akong ayusin ang lahat, pero ang buhay at kamatayan ay nakatadhana. Ang pagtakas ay hindi aking ugali Yeqiu. Siya ay hindi lamang malupit sa kanyang mga kaaway, kundi pati na rin sa kanyang sarili noon, namatay ang fiancé niya para iligtas siya, and he actually went to his fiancé's grave and castrated himself. Ano? Sagot ng ating bida. Muling nagpatuloy si Dragon King. Ang siyang 1,000 taong gulang ay hindi maaaring magsanay ng martial arts ngunit naging pinuno na 14 na lalawigan. Hindi ordinaryo ang kanyang talento at tapang. Kahit ang kampyon na si Marquis Xiao Jiu at Bai Yujing ay nagpapakita sa kanya ng malaking paggalang. Bukod sa kanyang talento, talagang malupit ang lalaking ito sa kanyang sarili. Nagtanong ang ating bida. Sino ito Bai Yujing? Sumagot naman si Dragon King, si Bai Yujing ang panganay na apo ng pamilya Bai sa kabisera. Kilala siya bilang isa sa 2 pinakadakila sa mundo, kasama ang kampyon na si Marquis Xiao Jiu. Siya nga pala ang iyong tutor na si Bai Bing ang pinsan niya. Bahagyang nagulat ang ating bida. Mas malakas ito, Yeqiu. Ikaw ay, pinutol ng ating bida ang sinasabi ni Dragon King muli ito magtanong. Dragon King, ang 70,000 taon meron po ba siya tunay na pangalan? Ano po ang tunay niya pangalang? Ang tawag sa kanya ay Cao Yuan. At bigla naalala ng bida ang una nila pagkikita ng taong binanggit ni Dragon King. Muli lumipas ang mga oras sa hospital. Sa isang office, kasalukuyan nagse-search ang ating bida. Hinanap niya ang pangalan Bai Yujing, the granddaughter of the founding general, Bai Bing. Nakita niya ang litrato ng pamilya Bai. Tinitigan niya ito at sinabi Bai family photo. At ang isa ay si Bai Yujing. Subukan ko kaya si 9,000-year-old. At muli itong nag-search. Cao Yuan. Ang pangalan niya ay pamilyar sa akin. Bigla tumayo ang ating bida at lumabas ng pinto nagtanong ito sa nurse si Xiaoyang, nandoon pa rin ba? Yun tao nasa pintuan ng operating room kanina, sumagot ang nurse umalis na po kanina maaga. At nagmakaalis ang nurse na pabulong ang ating bida, nako. Hindi ko akalain na ang taong kanina lang ay kaharap ko ay 9,000 taong gulang na. Siya ay inatake sa Jiangzhou at ang kanyang bantay ay pinatay. Ang Dragon King ay lubhang nag-aalala sa kahit ano. Wala na siya ngayon sa ospital hindi kaya hinahanap niya ang Dragon King. Hindi, kailangan kong mahanap agad si Dragon King. At nagmadali kumilos ang ating bida na naakbo ito palabas ng ospital. Samantala sa masyon ni Dragon King, habang hinahawakan ni Dragon King sa ulo ang kanyang apo. Little Tiger be a good boy si Uncle Zhao mo ang bahala sa iyo hanggang makalipat ka ng ibang bansa. Malungkot na nagpapalim si Dragon King habang nasa likod niya si Mr. Zhao. Lolo, malungkot na sinabi ng bata, bakit po hindi na lang kayo sumama sa akin? Ang grandpa mo ay hindi kumakain ng western food. Pag malaki ka na bumalik ka dito para makita mo si Grandpa okay. Yumapos ang bata sa kanyang lolo. Grandpa ayoko po iwan kayo dito. Habang umiiyak, magpakabait ka ha. Dragon King huwag po kayo mag-alala iingatan ko po si Little Tiger. Sabi ni Mr. Zhao, tumingin ng malungkot si Dragon King. Zhao yun, ipinagkakatiwala ko siya sayo.
Ngunit bigla meron nagsalita mula sa likod. Oh, mukhang mayroon maglalakbay na napakahaba. Sino ka? Kokom. Gulat ni Dragon King. 9,000 years old, bulong ni Dragon King. Nagpadala ako ng mensahe para imbitahan ko si Dragon King, pero hindi siya nagpakita sa akin, kaya ako na lang ang pumunta ng personal. Grandpa, tawag ng bata, habang inaawat ni Mr. Zhao ito. Lumuhod si Dragon King at Jay lamang Cloud Me, paggalang po 9,000 years old. Lumakad ang lalaki ang umupo ng paluhod sa harap ng bata. Little friend, anong pangalan mo? Kinabahan si Dragon King na sambit nito ang tawag sa lalaki 9,000 years old. Lumingon ang lalaki at sinabi, bakit kanina nervous, sa anong dahilan? Sa tingin mo kaya ko mabyuli ang bata? Pero gayon pa man ang pamumuhay tulad mo, matanda at walang silbi, ay sinasayang lamang ang mga yaman ng lipunan. Muli yumuko si Dragon King. Pakiusap, gagawin ko lahat ng gusto mo. Please mangyaring iligtas ang aking apo at si Zhao Yun. Muli nagsalita ang lalaki Dragon King, nasa Jagshow ka sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga salita sa labas ay nagsasabi na wala kang ginawang mali at dapat kang magretiro ng may karangalan. At sa palagay ko sinusubukan mo pagtakpan ang iyong mga pagkakamali ng dahan-dahan, si Xiao Qingdi, at ang aking mga bantay ay nagdusa ng malaking pagkawala sa iyong mga kamay. Ikaw ang may kasalanan. Ngayon babayaran mo ang mga buhay nila, may reklamo ka ba? Muli nagsalita si Dragon King. Ako ay magsumite. Hindi na pinatapos ng lalaki ang sinasabi ni Dragon King. Ngayon ay makinig ka. Bigla lumapit si Mr. Zhao, lumuhod ito at nagmakaawa sa harap ng lalaki. 9,000 years old, pakiusap po iligtas mo si Dragon King, handa ko ipagpalit ang buhay ko para sa kanya. Sumagot ang lalaki at habang hawak ang batang apo ni Dragon King. Zhao Yun, nirespeto ko ang lalaking katulad mo at humahanga ako sa katapatan mo kay Dragon King. Pero hindi ito malulutas ng isang buhay para sa isa pa. Dapat sundin ang mga patakaran at mayroong lugar para sa lahat. Tumingin si Mr. Zhao kay Dragon at binigkas nito ang pangalan na parang sinasabi Polem. Dragon King. Hindi naman kumibo si Dragon King, tahimik ito. Pumikit ang lalaki, at tinakpang nito ng kamay ang mga mata ng bata at sinabi. Sa mga tauhan, patayin. Habang nakaluhod, nanginginig at kinakabahan si Dragon King, ngunit wala ito magawa. At nang sasaksakin na ito sa leeg ay bigla tumalsik ang punyal na papatay sana kay Dragon King. Dumating ang ating bida at sinapak ang lalaki papatay kay Dragon King. Napalingon si Dragon King habang nakaluhod pa ito at nabigkas nito ang pangalan ng ating bida. Ye Qiu. Samantala sa mansyon ni Dragon King. Hinubad ng ating bida ang surgical gown matapos niya masapak ang lalaki umatake kay Dragon King. Napasigaw si Dragon King, Ye Qiu, tumakbo ka na. Sandali, ang liit talaga ng mundo, Dr. Ye, hindi ko ini-expect na magkikita tayo uli. Humarap ang ating bida, nilapitan ito at sinabi, Cao Yuan. 9,000 years old. Oh, kilala mo na ako. Pumunta ka dito para iligtas si Dragon King. Ano ang relasyon mo sa kanya? Sumagot ang ating bida at, malaking pabor ang ginawa sa akin ni Dragon King, hindi ko kaya tatayo lang ako sa isang tabi. Sumagot ang lalaki, ang dakilang pabor na sinasabi mo ay ang pagtayo mo para sa Haring Dragon pagkatapos ng pangyayari sa Crystal Palace. Or si Zhao Yun ba ang tumalong sa iyo na harapin si Guo Xiaokong? Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.